Sa nakaraang video, nakawala ang higanteng gagamba mula sa mga kadena nito at agad na umatake kay Ban Yuan, nagpakawala ng alikabok na pumuno sa buong silid. Napatigil si Dako, binibigyang daan si Russell na umatake rito sa galit. Ngunit nang tuluyang lumamig ang alikabok, nakita ng lahat ang gagambang nakahandusay sa lupa, habang hawak ni Ban Yuan ang kanyang espada. Bumagsak ang espada mula sa kamay ni Ban Yuan at siya mismo ay bumagsak sa pagod. Ang matinding mental na pagkapagod ay bumalot sa kanya habang inaalala ang nangyari. Nang magtagpo ang kanyang espada at ang paa ng gagamba, agad niyang inangkop ang anggulo ng kanyang atake. Nanginginig siyang hinugot ang kanyang espada, alam niyang kung tinanggap niya ang suntok ng harapan, parehong ang kanyang espada at braso ay maaaring nasira. Nag-isip si Ban Yuan kung paano niya nagawang maramdaman ang ganoong bagay. Sa isang iglap, ang isang bahagi ng segundo ay tila naging isang kawalang hanggan. Tinanong niya ang sarili kung ito ba'y dahil sa pagmamasid niya sa estilo ng espada ni Dako. Biglang lumitaw ang isang notifikasyon para kay Ban Yuan. Dahil sa pag-iwas niya sa atake ng kalaban, na-master niya ang konsepto ng flow. Ang lalim ng katangiang ito ay tumaas sa antas 5. Nang maunawaan niya ang nangyari, nahirapan siyang bumangon. Sa kanyang isipan, pinuri niya si Dako. Dahil sa atake nitong naka-impluwensya sa kanyang pagunlad, ginigising ang isang nakatagong aspeto ng martial arts na hindi pa niya nalalaman. Muling lumapit si Ban Yuan sa gagamba, alam niyang hindi niya ganap na matutularan ang fencing ni Dako, ngunit ngayon ay nauunawaan na niya kung ano ang kailangan upang humusay. Muling hinamon ng titig ni Ban Yuan ang gagamba, hawak ang espada, at hinamon itong ipagpatuloy ang laban. Nararamdaman ang kanyang matinding determinasyon, muling tinaas ng gagamba ang mga paa nito upang umatake. Mabilis na hinito ni Ban Yuan ang kanyang espada, patuloy na umiwas at hinarang ang mga atake ng gagamba. Pinapanood ni Light ang mga kilos ni Ban Yuan at naalala niya ang isang konsepto sa fencing, ang parry. Ang konseptong ito ay tungkol sa paglihis o pagpapalayo ng atake ng kalaban sa isang tabi, na nagbibigay ng pagkakataong sirain ang pagsulong ng kalaban o maiwasan ang matinding pinsala. Kung gagamitin ito ng maayos, maaari rin itong magbukas ng oportunidad para sa isang counterattack. Gayunpaman, sa tunay na laban, ibang usapan ito. Karamihan sa mga swordsman ay hindi nabubuhay ng sapat upang matutunan ang ganitong teknikal na estilo, at mas pinipili nilang humanap ng ibang paraan ng pakikipaglaban. Alam ni Light na ganito ang kalakaran, ngunit si Ban Yuan ay tila lumilihis sa nakagawian. Sa isang sitwasyong wala siyang gaanong karanasan, ipinapakita niya ang kahangahangang kakayahan. Habang iniiwasan ang isang malakas na atake ng higanteng gagamba, sa wakas ay nakahanap ng puwang si Ban Yuan. Ginamit niya ang konsepto ng pag-iwas upang ilihis ang direkta atake, saka pinaikot ang kanyang espada sa ibang posisyon upang harapin ang paparating na atake mula sa gilid. Patuloy siyang dumistansya at umatake ng sabay, dahan-daang nakikita ang landas kung paano makakalamang sa laban. Samantala, may isa pang nagaganap na laban sa pagitan ni Dako at Russell, na nasa isang estado ng matinding galit. Ang dalaga ay sumugod gamit ang kanyang mga kuko, pilit sinusubukang sugatan ang pilak buhok na si Dako. Sa isang iglap, umatake si Russell, ngunit sa isang mabilis na kilos, napulay siya ni Dako gamit lamang ang kanyang mga paa, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Habang nakahandusay si Russell, napabuntong hininga si Dako, pinapanood lamang ang laban ni Ban Yuan at ng higanteng gagamba. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Inakala niyang may matututunan si Ban Yuan mula sa kanyang unang beses na paggamit ng espada, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong resulta. Habang pinagmamasdan niyang ginagamit ni Ban Yuan ang flow, upang ilihis ang atake ng gagamba, naalala ni Dako ang isang martial art na gumagamit ng flow bilang pinakaubod ng estilo nito. Ngunit iilan lamang ang may lakas ng loob na matutunan ito. Ang pagpapalihis ng lakas ng kalaban ay isang kasanayan na humuhuli sa isang iglap, isa sa 100,000. Ngunit si Dako ay nanunood habang mas gumagaling si Ban Yuan. Ngayon, ang giant spider ay tinatamaan ng pressure mula kay Ban Yuan habang ang mga atake nito ay hindi na tumatama. Alam ni Dako na medyo delikado at nangangailangan ng malaking pagsisikap upang patuloy na gamitin ang ganitong teknik, kaya naman karamihan ng tao ay naghahanap ng mas madaling teknik tulad ng light. Ngunit siya na palaging nagsikap na magmaster ng martial arts, ngayon ay naramdaman na si Ban Yuan ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw.
Pinapakita niya kay Dako na ang konseptong dati niyang itinuturing na maliit ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inaasahan. Habang abala si Dako sa laban, nakabangon si Russell, kaya napansin ni Dako ang kahihiyan sa kanyang mukha habang tinitingnan si Ban Yuan. Samantala, tinamaan si Russell ng ilang mga atake habang si Light ay humihingi ng tulong upang mailigtas siya mula sa mga web ng spider. Nang ibalik ni Dako ang pansin sa laban, napansin niyang hindi sapat na basta lang i-deflect ang mga atake ng spider para tapusin ni Ban Yuan ang laban. Nais niyang makita kung ano pa ang kayang ibigay ni Ban Yuan. Umaasa siya na sa kakayahang i-dodge ang lahat ng atake ng kalaban, makakapag-counter-attack siya ng may parehong lakas. At ito nga ang ginawa ni Ban Yuan. Sumugod siya patungo sa spider. Habang iniiwasan ang isang paa ng giant spider, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang galaw. Pinanood ni Dako habang ginagamit ni Ban Yuan ang penetrative force ng kalaban at mabilis na umiikot. Sumulong si Ban Yuan gamit ang dalawang pinagsamang kakayahan at ang espada ay iniswing mula ibaba hanggang taas, tumagos sa katawan ng giant spider. Ang atake ni Ban Yuan ay tumama at ang spider ay umungol. Napanood ni Light ang eksena nang manganga siya sa pagkabigla, habang si Dako naman ay pumadyak sa hangin bilang tanda ng tagumpay ni Ban Yuan. Matapos ang mahirap na laban, bumagsak ang giant spider sa lupa at natalo ni Ban Yuan, ngunit siya rin ay nahulog na pagod. Habang si Ban Yuan ay humihinga ng malalim, nagsimula siyang makatanggap ng mga notifications. Ang mga konsepto sa loob at labas ay pansamantalang isinama, at natutunan ng sistema na gumawa ng isang makapangyarihang konsepto. Bilang resulta, ang mga konsepto ng poison air at speech ay tumaas ng 5. Habang tinatangka niyang maging maayos ang kanyang hininga, napansin ni Ban Yuan ang malalaking pagbabago sa kanyang internal code. Sa sandaling iyon, may isang boses na tumawag sa kanya. Nang tumingin siya, nakita niyang si Light ay nakatali ng mga web at humihingi ng tulong upang makawala. Kasabay nito, humingi rin si Dako ng tulong kay Ban Yuan para patagilid si Russell. Nang makita ito, nahirapan si Ban Yuan at nagsabi na, "Seryoso ba? Tinuturing ninyo ba akong ganito dahil natalo ko lang ang isang elite monster?" Sinabi ni Light na may luha sa mata, na hindi siya makagamit ng magic dahil siya ay nakulong. Samantalang si Dako naman ay ipinaliwanag na ang stamina at durability ni Russell ay hindi alam at hindi siya napapagod. Biglang nagdebat si Dako at Light kung sino ang tutulungan ni Ban Yuan muna, habang si Ban Yuan ay nanunood lamang. Habang si Russell ay chasing kay Dako sa buong kwarto, doon nagkaroon si Ban Yuan ng isang brilliant na ideya. Ginamit niya ang kanyang power at sinubukang i-absorb ang konsepto ng spiderweb na nakakabit kay Light. Kaya naman nakuha niya ang konsepto ng web at binigyan ito kay Eve. Ginamit ni Ban Yuan ang konsepto ng web upang lumikha ng mga chain na bumuo ng isang net. Sa susunod na sandali, itinapon niya ang spiderweb net upang mahuli si Russell na nagulat nang makita ang net na papalapit sa kanya. Nahulog si Russell at nahulog sa net. Habang tinitingnan niya ito, ngumiti si Ban Yuan at sinabi, "Walang kwenta ang lumaban ka pa, kasi ang mga chains na ito ay kumakain ng magic." Habang si Russell ay sumusubok makawala, pinalakas ng mga chains ang pagkakapit sa kanyang katawan. Hanggang isang punto na si Ban Yuan at Light ay parehong napahiya at namula dahil sa kanilang nakita. Nahihiya si Light at tinakpan ang mga mata ni Ban Yuan habang siya mismo ay nagulat. Nang ang mga mata ni Ban Yuan lang ang natakpan, kumunat ang noo niya at nagtanong kay Light kung bakit siya lang ang hindi makakakita. Sagot ni Light, "Okay lang na makita mo, pero hindi ko kaya." Pinabayaan na lang ni Dako ang dalawa at inis na sinabi na naayos na ang sitwasyon. Ngunit parang hindi nangyayari ang transition sa ikalimang kwarto. Doon napansin ni Dako na nagsimula nang magpakita ang epekto ng mga chains, na ang buhok ni Russell ay unti-unting bumalik sa normal habang siya ay humihina. Napansin ni Ban Yuan na gumagana muli ang kanyang student identifier at tinanong ang iba kung aalis na ba sila. Pumayag si Dako, ngunit bago sila makaalis, isang pulang anino ang lumitaw malapit sa kanila. Ang anino, na parang ilusyon, ay nagsimulang magbulong sa grupo. "Kayo, mga kabataan, ay tinalo ang pagsusulit." Nang marinig ito, nagulat ang apat na naruroon. Ang pulang anino ay nag-condense sa isang bilog at naglabas ng internal energy. Sinabi ng bilog na bibigyan nila ang grupo ng gantimpala. Ang pulang liwanag ay nagbago at naging isang babae habang patuloy na nagsasalita sa grupo,
bibigyan ko kayo ng pagkakataong gumawa ng kontrata sa observer ng 10,000 eyes. Sa labas ng tower, si Yamina ay naghihintay sa kanyang mga estudyante. Makikita sa kanyang mata ang pagkabahala habang hawak ang identifier at sinusubukang makipag-ugnayan sa kanila. Bigla, napansin ni Yamina na may nangyayari. Isang malaking teleportation ang nagsimulang mabuo sa harap ng tower, nagangat ng alikabok at hangin sa lahat ng direksyon. Habang sinusubukang protektahan ni Yamina ang kanyang mga mata mula sa alikabok, may mga tao na lumitaw. Nangunguna sa grupo, tinanong ng protagonist kung okay lang sila, habang tinanong ni Light kung nasaan sila. Napansin ni Dako na nasa pintuan sila ng tower at ipinaliwanag ito kay Light. Nilapitan ni Yamina ang kanyang mga estudyante at tinanong kung wala bang sugat o epekto sa kanila. Nagulat ang protagonist nang makita si Professor Yamina at matapos marinig ang paulit-ulit niyang tanong, ipinaliwanag ng protagonist na okay silang lahat kaya't makakapag-relax na siya. Maraming ibang estudyante ang nagulat din nang mapansin ang presensya ng grupo ng rebelde, nagtatanong kung okay din sila. Sinabi ni Yamina na nag-aalala siya dahil wala ni isa sa kanila ang umalis kahit na ipinaabot na ang evacuation notice. Sinabi niyang natutuwa siyang bumalik silang ligtas, ngunit curious siya kung ano ang nangyari. Bilang tugon sa tanong ng guro, ang 4 na estudyante ay nagbalik sa katotohanan. Hinaplos ng protagonist ang likod ng kanyang leeg, iniisip kung paano ipapaliwanag kay Yamina ang nangyari. Nag-request siya na magpunta muna sila sa ibang lugar. Pagdating nila sa isang mas tahimik na lugar, humingi ng paliwanag ang protagonist mula kay Yamina habang ang iba ay pinayagan siyang magsalita para sa grupo. Nahulog kami sa isang anomaly matapos ang transfer sa ika-4 na kwarto. Nangyari ito agad pagkapasok namin, sabi ni Banyuan. Ano bang nangyari doon? Ano ba ang nangyari sa tower? Iniluhod ni Yamina ang kanyang ulo, nag-aalangan na ipaalam ang nangyari, ngunit sa huli, ikinagulat ng lahat ng ibunyag niya na isang estudyante ang napatay ng isang external intruder. Sinabi ni Yamina na ang academy ang humahandle sa sitwasyon, ngunit ang mga estudyante sa parehong grupo ng napatay na estudyante ay labis na apektado. Ito ang naging dahilan kaya't naganap ang anomaly phenomenon. Tinanong ni Yamina kung hindi pa nila napag-usapan ang mga external invaders. Sila raw ay mga dimensional pirates na nagtatarget sa mga bagong estudyante. Kung makuha nila ang mga identifier ng mga estudyante, maiiwasan nila ang kanilang resurrection at maiiwan ang mga ito sa tower magpakailanman. Tinanong ng protagonist kung ano na ang nangyari sa mga invaders. Ibinalita ni Yamina na nakatakas ang mga invaders dahil wala ring magawa ang mga estudyante sa lugar. Nang mga sandaling iyon, sumali sa pag-uusap si Dako, na nagtanong kung hindi ba't parang isang planadong pagsubok ang mga pangyayaring ito. Kahit hindi sila estudyante ng academy, patuloy pa rin silang nagsasagawan ng pananalakay upang akyatan ang Tower of Babel. Para sa mga invaders, kapag ang mga bagong estudyante ay pumasok sa tower, ito ang pinakamagandang pagkakataon, hindi ba? Dagdag pa ni Dako, kung ma-eliminate nila ang mga prestihiyosong bagong estudyante na nakapasa sa itinatanging entrance exam, maaari nilang sirain ang prestihiyo ng academy, makakuha ng kwalifikasyon bilang climbers, at pati na rin nakawin ang mga identifier ng mga estudyante upang patunayan ito. Tama ba? Dahil dito, mula sa pananaw ng academy, maaari nilang sabihin na ang pagharap sa mga intruders ay isa pang patunay na ang mga bagong estudyante ay kailangang magtagumpay, kaya't ililipat ang responsibilidad sa kanila. Hindi alam ni Professor Yamina kung paano sasagutin si Dako, kaya napabuntong hininga si Dako. Talaga nga, ang Union Academy ay isang kamanghamanghang lugar, sabi ni Dako. Pinuna niya na ang mga invaders ay nakakapasok na sa tower, ang kabuuan ng academy, at hindi ito kayang pigilan ng academy. Pinagmumuni ni Dako na kung ang academy ay itinuturing ang sarili bilang pinakamahusay na multidimensional academy, ito ay tila katawa-tawa. Wala ni isa sa mga estudyante ang tumutol sa sinabi ni Dako, ngunit nagbigay ng opinyon si Yamina na nagkakamali si Dako. Ipinaliwanag ng guro na may tungkulin ng academy na protektahan ang mga estudyante nito, ngunit kapag pumasok na sila sa tower, sila na ang may responsibilidad para sa kanilang sarili, at kung pipiliin ng tower ang mga invaders sa halip na ang mga estudyante, hindi nila ito maaaring pakialaman. Nang marinig ang mga salitang ito ni Yamina, naiinis si Dako, at sinabi ni Yamina na hindi sila maaaring makialam dahil ito raw ang kalooban ng tower.
Inulit ni Dako ang mga salitang ito at habang hinahawakan ang kanyang student identifier, sinabi niyang kung ganon, lalo pang ayaw niya sa sitwasyon. Sa sandaling iyon, ginamit ni Dako ang identifier upang mag-teleport, iniwan si Yamina sa likod. Nagtangkang manggialam si Ban Yuan at hiniling kay Yamina na intindihin si Dako dahil may hindi kanais-nais na nangyari sa loob ng tower. Nang marinig ito, tinanong ni Yamina si Ban Yuan kung ano ang eksaktong nangyari sa loob ng tower. Nag-isip sandali si Ban Yuan at sinabi, bago kami bumalik mula sa tower, nakatagpo kami ng isang bagay. Si Light at Russell ay hindi pa rin komportable sa nangyari, at hindi ito napansin ni Yamina. Tinanong pa rin niya, ano bang nakita ninyo? Pagkatapos ng ilang saglit, sinabi ni Ban Yuan kay Yamina, nakakita kami ng constellation. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.